Ate, Ano sa'yo? pwedeng mag-request ate? Pwedeng magpainit lang po ng konti ng sabaw. Kailangan ko lang po kasi sinisikmura po. Anong sabaw? Papainit ko lang po sana ate. Sige po. Ano kayo lang kami? Lagyan na lang kita ng mainit na sabaw. Sige po ate, salamat po. Maraming salamat po. Mainit. Salamat po. Salamat po. Kanina, yung bata, nagiling sa akin na ipainit ko daw yung sabaw niya. Ang sinabi ko naman, kasi busy kami ma'am, madaming customer, sabi ko, bibigyan na lang kita ng mainit. Sabi ko, magantay ka lang saglit kasi madaming customer po eh. Siyempre, nakakaawa naman ma'am eh, kasi sabi niya, sinasikmura siya. Kaya, siyempre, binigyan ko siya ng mainit para makainom siya. Yung mga bata, madami din mga bata dito, ma'am, na yung mamamalimos, gano'n. Bibigyan din naman namin sila. Kasi nasa probinsya din mga anak ko, ma'am, eh. Baka mamaya, mangyari sa anak ko maghingi, di sana tumulungan din yung mga tao. Siyempre, kung kabutihan yung ginawa mo, gano'n din naman mangyari. Siyempre, ma'am, magaan yung loob mo, parang masaya. Kasi makatulong ka sa tao na nahihirapan. Sa totoo lang, yung mga bata dyan na mamamalimos, talagang parang tumulong ang luha mo, ma'am, pag makita mo sila. Tao po. Ate, pwede pong makahingi ng favor. Pwede pong mainit lang po yung sabaw. Pwede pong magpainit lang po ng sabaw. Sinisikmura po kasi ako. Gusto ko lang po sanang kainin ng mainit na sabaw. Isa pa. Salamat po. Sige po, pa-plastic na lang po. Salamat po, ate. Lumapit siya sa akin, yung lalaki. Tapos sabi niya, iinit niya daw yung sabaw. Kaya ginising ko yung asawa ko na sabi ko, mag-iinit daw. Sabi ng asawa ko, sige, bahala ka. Ininit ko. Tinanong ko kung ipa-plastic ko, mamangkok. Kasi sabi niya kasi sinisikmura siya. Akala ko inumin niya na dito. Kaya yun, binibigyan po namin. Just kumakain siya din. Libre po yun. Walang bayad. Bakit po ninyo ginagawa? Minsan kasi po nakakaawa. Nakakaawa sila. Kasi nagugutom din. Kasi kung sakaling mangyari sa akin yun, siyempre, malay mo, may tumulong din sa akin. Kaya binabalik ko. Tulungan na lang nila, tas huwag na silang magangad ng iba-ibabalik ka. Kasi malaki naman din ang ganti ng Diyos. Ate, pwede pong mangingi ng pwede pong makiinit lang po ng sabaw. Pwede pong makiinit lang po ng sabaw. Sinisikmura po kasi ako. Salamat po. Salamat po. Sige po. Salamat po. Salamat po, ate. Kanina po kasi lumapit si kuya. Sabi niya, iinitin daw namin yung sabaw niya. Sabi naman ng tita ko, bibigyan na lang namin siya ng sabaw. Kahit naman kung sino dito sa amin, pag may nanghihingi ng sabaw, bibigyan ko talaga namin yan.
Basta ano lang namin, nag-iisip na ito pa, nagwawali. Siyempre, pagod yung tao. Ikot-ikot sa paligid, maglilinis. Pag ano po, yung wala talaga silang pambili, binibigyan namin ng pagkain. Siyempre, kawawa naman din po. Kailangan din pong tumulong sa kapwa. Pero hindi naman kami nadala na magbigay pa ulit sa iba. Basta yung tingin lang namin na hindi kayang magbili, yun, inaano lang namin, tinutulungan. Kaysa minsan naman natatapon lang. Ipakain mo na lang sa iba. Pag gumagawa tayo ng kabutihan sa kapatid na dukha, sa kapwa-taong dukha, ang bawat act ng kaawaan, pagkaawa, isang akto ng pagpapautang sa Diyos. Hindi ba ang salita ng Diyos totoo? Ano? Opo. Walang Opo. kontradiksyon. Opo. O, dapat wala tayong makitang kontradiksyon dito. Diba? 8:8:9 ng Kawikaan. Pakinggan niyo mga kapatid. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. On that premise, walang salita ng Diyos na liko, walang salita ng Diyos na suwail. Nang sabihin ng Biblia, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon, meron bang mali ron? Wala po. At nung sabihin niya, ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Sino magbabayad? E di yung may utang. Tama po. Sino may utang? Ang Panginoon po. O di babayaran kanya. Opo. O. Ang ibabayad ng Diyos marami. Tama? Tama po. Ang sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Tandaan nyo, kayo ang nakakarinig nito, pribilehyo nyo ito sa buhay na ang Diyos magkautang sa'yo. At nakakatiyakan pag ang Diyos ang may utang, magbabayad siya sa'yo. No? Sinisigurado ng kanyang walang maling salita, ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa kanya uli. Sino magbabayad? Ang Diyos. Diba? Kasi siya ang may utang Pag naawa ka sa dukha, nagkakautang sa'yo ang Panginoon. Hindi natin ito dapat pag-alinlanganan, salita ng Diyos ito Ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon.